I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Magandang araw po sa ating lahat. Kumusta na po kayo? Alam ko po, hindi masyadong magandang ating naging karanasan sa sunod-sunod na kalamidad na dulot ng pagbaha. Sa maraming lugar, lalo na po sa Metro Manila, ramdam ko po ang hirap ng marami sa ating mga kababayan na naapektuhan ng pagbaha. Tapos biglang nagkaroon pa itong issue ng mga substandard flood control projects. Hindi na po katanggap-tanggap ang substandard na paggawa. Dinagdagan po ng mga nababalitaang guni-guni o ghost projects. Ang ating presidente, Ferdinand R. Marcos Jr., ang nakakita sa mga ganitong ghost projects sa kanyang personal na pagbisita sa mga kinalalagyan ng mga proyektong ito. Nakakasikip po ito ng dibdib at napakasakit pong tanggapin ang mga nangyayaring ito sa ilalim ng aking panunungkulan kahit ano po ang higpit at istrikto ng ating mga pulisya laban sa katiwalian. Meron ngang nananawagan sa akin na ako po raw ay mag-leave o kaya po ay mag-resign dahil po sa isyong ito. Yan po sana ang madaling gawin, mag-resign o talikuran ko ang problema. Pero hindi po ang pag-alis o pag-iwas ng responsibilidad ang tamang paraan ng paghahanap ng solusyon. Sa akin po, tatanggapin ko ang accountability. Pero tandaan po ninyo, hindi ko po kukonsintihin at papayagan ang anumang uri ng korupsyon na nangyayari. Kaya nga po, nananawagan tayo sa ating mga kababayan na tulungan ninyo po ang ating Pangulong Bongbong Marcos na puksahin ang maling sistema na ito na sumisira sa magagandang layunin at paglilingkod ng administrasyon. Hindi tayo papayag na lapastanganin ang sinumang tiwali sa DPWH, kontraktor o kahit sino pa ang maglustay ng pundo na nagmula sa dugo at pawis ng ating mga kababayan. Gusto nating managot ng dapat managot, makulong ang dapat makulong. Sa katunayan, may mga ilang aksyon na tayong ginawa para matugunan ng iba't ibang issue. Kagaya ng una, pagbuo ng Anti-Graft and Corrupt Practices Committee para sumbungan dito sa departamento. Pangalawa, pagpataw ng preventive suspension sa mga empleyado ng Bulacan 1st District Engineering Office mula sa District Engineer, Assistant District Engineer, at lahat ng section chiefs. Pangatlo, pag-reassign po sa Regional Director ng Region 4B. Pang-apat po, pagpataw ng preventive suspension sa District Engineer ng Batangas 1st District Engineering Office na nagtangkang manuhol sa isang kongresista. Pang-lima, pag-reassign sa Regional Office ng mga Assistant District Engineer at lahat ng mga Section Chiefs ng Batangas 1st District Engineering Office. At pang-anim, tuloy-tuloy po ang pag-validate kung nandiyan pa ba ang mga flood control projects sa Bulacan at ibang probinsya ng Region 3, Region 4B, Region 6, 7, and 8 sa mga isinubmiti nating listahan kay Presidente na nagawa ng flood control projects mula July 2022 to May 2025. Samantala, meron nang sinasagawang fraud audit ng Commission on Audit sa mga kaduda-dudang proyekto sa Bulacan 1st District Engineering Office at hayaan na po natin na silang mag-imbestiga ayon sa kanilang mandato. Hangad po nating lahat ang kalutasan ng problemang ito na kagagawan lang ng ilang sangkot at mga iskalawag. Kaya po kami nananawagan na magtulong-tulong tayo. Taas noo ko pong sinasabi sa inyong lahat. Mas marami po ang matitino at mahuhusay na mga tao sa DPWH. Muli, hinihingi ko po ang inyong tulong na matukoy ang mga taong sangkot sa mga katiwalian sa mga paggawaing bayan. Maaari po kayong magpadala ng mensahe at informasyon sa hotline 16502 o mag-email sa citizens_feedback@dpwh.gov
www.mybuyangko.gov.ph. Bayan po natin ito. Magtulong-tulong po tayo. Maraming salamat po. So yun mga kababayan, napakinggan nyo yung sinabi ni Secretary Bunuan. Ano po ang masasabi nyo mga best? Iba, siguro yung iba sa inyo galit sa kanya. Pero sa akin naman mga kababayan, as long as na hindi pa siya tinanggal ng Pangulo, ang ibig sabihin nun, trusted pa rin siya sa kanya. Bakit? Sa tingin ko naman kay Secretary Bunuan, no? Walang corruption itong taong ito sapagkat matagal na sekretary noon pa itong mga kababayan, ano? Kaya nga sa kinuha ng Pangulo eh. But anyway, hindi rin natin masisi ang ating mga kababayan kung bakit nainis sila, may pagkadismaya, even sa ibang mamabatas mga kababayan is pinapanawagan nga na mag-resign. No, sabi niya nga, madali lang gawin yon pero hindi niya tatalikuran yung kanyang responsibilidad. Ayun. Kaya nga, sabi ko, hanggat hindi pa siya kumbaga tinanggal ng Pangulo, ibig sabihin may trust pa rin ang Pangulo. Kasi kung tutuusin ito unawain nyo yung sinasabi ko. Kanya-kanya tayong magkaiba yung pang-uunawa natin. Ang problema rin talaga naman kasi, tingnan nyo hindi lang po sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. na nagkaroon ng problema, nagkaroon ng palpak na proyekto pagdating sa flood control. Bakit? Kasi itong mga contractors na ito, lalo na itong Diskaya, yan po yan. Ang laki na po ng kumbaga nakuha niya sa pamahalaan before, sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sila po yung mga contractors hanggang ngayon. Pero ngayon at nakita ng Pangulo, siyempre matatanggal na silang lahat. Actually, yung isa nga in-upload natin mga kababayan Garjula ba yun? Correct me if I'm wrong. Yun po, panahon pa ni Gloria Macapagal-Arroyo. Ang kumbaga yumaman sila na ng yumaman. Ngayon, ang isa sa mga problema dito, itong mga kasabwat ng mga ibang opisyal ng DPWH. Magkasabwat yan kontraktor at saka yung mga ibang opisyal ng DPWH, yan ang hindi alam ni Secretary Bunuan na yung mga ibang tauhan niya nasasangkot sa anomalya. Hindi lang po yan, yung mga ibang politician pa. Di ba? Hindi naman lahat ng opisyal ng DPWH magnanakaw, hindi. Kasi sabi naman ng Secretary, marami namang matitino ng mga opisyal. Yung iba, actually marami na po siyang tinanggal Mga ilan na yun Yung isa kahapon. Tinanggal na naman. Yan ang problema ngayon. Kaya nga iniisa-isa na nila na tinanggal itong mga sangkot sa proyektong Ghost Project. Actually mga besa, sa nakikita ko lang si Secretary Bunuan nagsusumbong kay Pangulong Marcos Jr. kaya nga naisabi niya doon sa zona niya kasi nagsusumbang si Secretary Bunuan at isa pa kaya nga siya naglalagay ng mga opisyalis sa iba't ibang region kasi malaki din naman ang tiwala ni Secretary Bunuan na hindi niya naman akalain na ganun pala ang ginagawa ng ibang mga pinagkatiwalaan niya mga regional engineer ng DPWH. Tiwala siya kaya hindi na siguro siya nag-inspection dahil ang isinusumiti sa kanya, pag tinatanong niya kumusta yung project, siyempre sabi na po ng isa sa mga opisyal niya na okay na yun Sec, sabi niya ganun, kompleto na. Yun pala may kapalpakan, kaya hindi nag-inspect si Secretary Bunuan kasi umaasa siya na okay naman yung proyekto, yun pala palpak. Ngayon at alam niya na for sure yan baka siya na mismo ang magche-check, no? Kaya maganda ito kasi bakit kanyo mga kababayan dekada na pong ginagawa itong mga kurakot na opisyal sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. ngayon lang nagkaroon ng lakas ng loob para sitahin. Tingnan nyo na nangyayari iba't ibang lugar, nasisipag-post sila sa mga proyekto na palpak. Yung iba nga lumang-luma na so ibig sabihin hindi pa papanahon ni Pangulong Marcos Jr. yun. Mga kababayan, tulad yung in-upload ko isang video na dyan sa Quezon City, lumang-luma na yun yung bungal na flood control na nakalagay na caption, luma na yun, hindi na panahon ni Pangulong Marcos Jr. yun.
O, so ibig sabihin, talamak pala ang korupsyon ng mga panahon. Hindi lang sa panahon ni Secretary Bunuan. Napakaswerte din naman natin kasi natuklasan. Ngayon pa lang, at least maagapan. O, di ba? Sa akin naman, mga bes, hindi ko naman kinakampahan si Secretary Bunuan. So, dahil dyan, sa nangyayari sa mga tauhan niya, dapat tanggalin niya lahat. At maging maingat siya. Siya na mismo dapat na mag-inspect. Ay naku mga bes, sa dami-dami ba naman yung mga proyekto sa iba't ibang lugar ay libo-libo po yan. Ito kung napupuntahan nyo yung page ng DPWH, in fairness naman din kay Secretary Bunuan, ang dami niya naman talaga nagagawa ng mga kalsada na natapos mga kababayan since 2022 pa, no? Ang may problema lang talaga itong mga flood control na ito kasi yung mga contractors na ito, palpak at saka mga kasabwat na mga opisyalis ng DPWH. And kung bisitahin nyo, ang dami pong natapos ng mga farm road to market, ang dami, sobrang dami naman. In fairness naman din sa kanya, marami naman siyang nagawa as in, under sa kanyang pamumuno. Hindi naman lahat siguro ng engineer niya ay kurakot. Sabi niya nga, di ba? Marami naman matitinong mga opisyalis ng DPWH. Siyempre mga bes, yung iba talagang mahaba ang kamay, nakikisabwatan. Tulad nung isang tinanggal, sinuhulan si di ba? Si Congressman Libiste, ayun, tuloy. Pero nakalabas siya kasi nagpiyansa ng 60,000 mga kababayan. Pero tuloy-tuloy pa rin ang kaso nun, for sure, no? So, ako naman, dumidepende po ako kay Pangulong Marcos Jr. Kung tatanggalin siya, so ibig sabihin, wala na siyang tiwala sa kanya. Pero as long as na hindi pa sa tinanggal, may tiwala pa, no? Kasi ang talagang kasabwat dito, yung mga opisyalis niya na pinagkatiwalaan niya, nang akala niya matino, akala niya tapos yung mga project, yung pala, palpak. Remember, maraming flood control mga kababayan na panahon ni Digong palpak, maraming proyekto na palpak, panahon ni Digong sino sekretary, si Villardin. No? So, ako naman, magkasala man ng isang opisyal mga bes. If I'm the boss, I'll give him a second chance naman. 'Di ba? At least learn and lesson 'yun. Like for example, kay General Torre, simpleng pagkakasala lang, kung ako ang boss niya, bibigyan ko siya ng second chance. Oh, ganun lang 'yun eh. Well, ganun talaga ang Pangulo. Very stricto, wala tayong magagawa. Ganun talaga yan, no? So, dahil dito, ito nga, yung isang opisyal niya, mga kababayan, tinanggal. Basahin ko po sa inyo. Kayo na pong balang magkomento sa sinabi ni Secretary Bunuan, ano? Hindi ko kayo i-biniblame kasi kanya-kanya tayong opinion, kanya-kanya tayong kakaiba tayo ng opinion, no? Hindi ko kayo masisisi kung nagagalit kayo kay Secretary Bunuan. Ako, basta dumidepend ako kung ano po ang desisyon ng Pangulo, doon po ako. So, but anyway, mga beso, ito, tingnan nyo itong tinanggal. Basahin ko po sa inyo, okay? Ito na. Ito, mga beso, nakita nyo ito? Ito po yung isa sa mga, sa mga opisyalis ng DPWH. Ito po ay regional director. Mga kababayan, siyempre, under investigation pa for sure. Sabi po kasi dito ng ABS-CBN, sabi, basahin ko po sa inyo. Sabi dito guys, ni-reassign ang regional director ng DPWH, Memorapa, na si Engineer Gerald Pacanan sa harap ng ginagawang investigasyon sa umano'y maanumalyang flood control projects, partikular na sa Oriental Mindoro. Oo, nakita nyo yun? Grabe. Matindi mga kababayan. Nilipat si Pacanan sa central office ng ahensya. Dapat yung mga ganito, dyan na lang sa opisina para hindi sila makapangurakot. Di ba mga beswa? Ano sa tingin nyo? Ito pa, pinalitan siya ni Engineer Edita Babaran bilang OIC, Regional Director ng DPWH, Memorapa. Alam nyo, sa totoo lang, kung ako si Secretary Bunuan, magiging magiging stricto, no? Lagi niya in-inspect itong mga opisyal niya. At saka lahat-lahat na, pati po yung mga proyekto, kasi para panigurado, no? Kasi itong mga nangyayari, learn and lesson yan, sa DPWH. Siyempre sa ating lahat maging mamatsyag tayo. Kaya nga ang Pangulo naglagay ng website para may pagsumbungan. Kaya, ang ginagawa ng Pangulo, binabasa niya, ayun,
makikita na naman natin yan. Baka bukas, baka nasa ibang lugar na naman para mag-inspect. Naku, sakit sa ulo talaga eh. Ha? Ito lagi nyo tandaan. Dekada na po itong ginagawa nila. Matagal na nilang ginagawa ito na hindi po napapansin ng Pangulo. Kasi may kapabayaan din sila ng mga panahon na yun. Ngayon, dahil yan si Secretary Bunuan ay nagsusumbong, sigurado yan. Hindi na sila makapagnakaw, maniwala kayo. Kaya yung iba nga nagkanda-ugaga na talaga. sa social media, tingnan nyo to do repair sila Grabe. Kasi nga, makakasuhan talaga sila. Yan for sure, ito si Mr. Pakanan, Engineer Pakanan, Regional Director itong mga kababayan ng DPWH Memorapa. For sure, ito, under investigation. Ayan sus, maawa naman kayo sa mga Pilipino. Nagbabayad kami ng taksan laki-laki. Tapos ganyan lang ginagawa nyo. Grabe naman kayo. Wala kayong awa. Sabi nung isang mama, wala kayong awa sa mga mamahihirap. Kayo, nagpapakayaman kayo. Di ba? Tama naman yun. So, yun mga kababayan, abangan pa natin ang mga investigasyon pa nito. Siyempre, ang Pangulo. At ito, ako naniniwala din naman sa sinabi ni Secretary Bunuan. For sure, maglilinis yan. Pati po ang Pangulo. Kaya, tingnan nyo yung isang video natin. Even si Richard Gomez, guys. Tagilid. Naku po. So, yun mga kababayan, kayo na pong bahala magkomento, humusga. Thank you for watching. Ginagalang ko ang inyong opinion. Siyempre, kanya-kanya tayo. Thank you for watching. Salamat sa inyong laging panonood. Thank you. See you again on my next upload. Bye. And babush. God bless Philippines.